Magandang araw mga tropa, meron na naman tayong panibagong project na DIY sa barko. Gagawa ako ng aking panibagong disenyo ng ating DIY coffee dripper. Bali, meron akong ginagamit na existing na coffee dripper na kahoy lang din. Dahil wala naman kaming coffee machine dito sa barko katulad ng DeLonghi when I was on my previous company in Merck's Line. So dahil wala tayong ganon sa barko na to, ang gagawin natin, gagawa tayo ng sarili nating coffee dripper, which is a personal use for me, and ginagamit ko siya sa cabin ko every time na magkakape ako sa umaga and sa hapon. So meron akong existing na ginawa na ordinary lang siya, mabilisan lang yung gawa. Pero itong disenyong ginagawa ko is ganito ang itsura niya kung tutusin. Yun nga lang, itong ginagawa kong panibago is removable siya at gagawa ako ng medyo matinu-tinong disenyo na pwede kong iuwi para magamit ko sa susunod na barko. So makikita nyo na naputol ko na yung kahoy and then pipinturahan ko siya ng kulay itim kasi nga pagka yung kape tumatalsik is nagkokos siya ng dirt. Kumukulay siya doon sa pinaka coffee dripper natin kung kulay white yung ginamit kong pintura no nakaraan. Pero ngayon kukulayan ko siya ng kulay itim para hindi siya masyadong marumihin. And yung sukat na ginawa ko, inadjust ko uli yung mga sukat niya base doon sa desired na sukat na gusto ko. Hindi siya masyadong mataas, hindi naman sobrang baba. And then pinipinturahan ko siya ngayon ng pilot para tumagal siya at maging waterproof. Kung mapapansin nyo, removable siya kasi pwede ko siyang iuwi at pwede ko rin siyang gamitin sa camping kapag nandun ako sa outdoors pag sa bakasyon, and likewise pwede ko siyang dalhin on board kapag sampa ko uli. And pipinturahan natin yan ngayon, hindi lang kasi maaraw ngayong gabi kasi to, and ibibilad natin to bukas ng umaga. And yan, mapapansin nyo, napinturahan na natin. And then yung gasket na bilog, yung luma, gagawa ako ng panibago and then i-adjust ko, lalagyan ko siya ng parang kabitan sa dulo ng tornilyo para medyo meron siyang, kumbaga parang meron siyang hawakan. Doon ko siya lalagyan ng tornilyo sa dulo and gumawa nga ako ng pattern. And then ang ginamit ko lang pang cutting is kinat lang natin siya gamit ang cutter. Inikot-ikot ko lang yung paghiwa hanggang sa maputol ko siya ng husto. Gumawa ako ng bago kasi nga yung previous ko is nakuha ko lang na gasket na pinaggamitan lang siya na gasket, and then kumuha ako ng malinis na gasket na Teflon gasket para makagawa tayo ng panibagong yung paglalagyan ng strainer. And then nung umaga sumikat na ngayong araw at pinatuyo ko na siya, and then now is the moment of truth. Tuyo na siya, ikakabit ko na siya ngayon, and makikita nyo na mabubuo ko siya kasi pwede siyang i-disconnect. Bali ang tornilyong ginamit ko dito is dalawa lang. Yung kahoy na ginamit ko is paleta, and then yung handle lang ng mga map na mga pinagputulan, and then yung isa na connection ng yung map natin, and then Teflon. So halos 3 tornilyo lang ang ginamit ko and nakabuo na tayo ng ating DIY coffee dripper. And yan, mapapansin nyo, nabuo ko na siya. And then makikita nyo, yan meron na siyang strainer. So i-adjust natin yan kasi nga medyo malapit yung measurement niya dun sa baso, malapit siya dun sa pinaka poste. And then yun, magpapakulo muna tayo para makita natin actual kung ano yung magiging outcome ng ating DIY project. So shout out pala Jacobs, baka naman yun. So paborito ko talaga yung Jacobs kasi aside from Jacobs, yun ang isa sa laging pinapadala ng mga ship chandler sa barko kapag regarding sa kape. And then yan na ating hindi ko na naipakita sa inyo yung pinaggamitan ko nung nakaraan kasi tinapon ko na siya, pero gumawa ko ng bago kasi nga nag-iisip ako ng idea na kung saan pwede ko siyang iuwi at madala ko sa susunod na barko, and then removable siya. So nag-isip ako ng idea paano ko siya madi-disconnect.
And then pwede ko para compact siya, and pwede ko lang isingit sa aking duffel bag. Pag sampa ko sunod na barko, pwede ko siyang dalhin. So yan na yung gamit ko. Ayan, papansin nyo, strainer lang. And then yun, nilagyan ko ng allowance. Inadjust ko yung ano niya, yung tawag dito, yung pinaka gasket niya. Kaso lang medyo mabigat kasi siya. Yan, medyo mabigat siya kasi may laman na. And then yung gasket kasi hindi ganong kakapal. Pero tama lang yun nangyari kasi nga naka-angle siya sa gilid para yung tulo niya is doon lang sa pinakadulo tutulo yung pinakakape, no? So merienda tayo, meron tayong Greek balls, and then abangan nyo na lang yung aking susunod na DIY. Kita-kits! Maraming salamat sa panonood. Until my next DIY project sa barko. Maraming salamat. Paalam.